beloved, Boss Mike, Cervera. Pakinggan yung maigir. Oh, sige. Pasok! Kuha ang ABS-CBN News ng orihinal na ulat ng Beverly Hills Police Department kaugnay ng pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. Sa pagkumpara sa dokumentong ito na sa version ng kumakalat na internet, lumalabas na pineke at dinagdag lamang ang bahagi na nag-uugnay kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Tantoco. Oh, narinig ninyo mga kababayan ko tong balita ni Kabayan. Pineke. Idinagdag lang ho yung pangalan ni First Lady para pasamain ang ating Pangulo. Kasama, syempre. At First Lady. Tapos mga kababayan, ang ginagawa nila ay nanawagan bigla. Ang panawagan mga kababayan gusto magpa-imbestiga. Yung iba naman gusto magpa-drug test uli. Kita nyo gano'n? Katindi itong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Ang titindi. Kaya tuloy ang taong bayan nagagalit Galit na Di mo ba? Nagagalit na dito sa puro ka-fake newsan netong mga DDS na to. Kita nyo? Sabay-sabay sila mga kababayan Sukdulan mga kababayan na mapahiya sila. Sige lang na sige. Opo, sige lang na sige. Wala akong ginawang mabuti. Puro fake news. Hala, tira dito, tira doon. Oh, di ba? Matapos ang isa, meron na naman bago. Sukdulan talaga mga kababayan. Kahit anong ninyo. Gagawa ng video, magka-caption ng kung ano-ano. Naakala mo talaga totoo pagka pinakinggan mo naman yung video, mga kababayan, wala naman sinasabing kahit na ano. Kayo, manunuya talaga kayo. Pero ang matindi rito, si Baba. Oy, Manang, baka gusto mo na magpa-imbestiga. Kasi nag-aantay na kami sa'yo. Magpatawag ka na ng Senate hearing. Imbestigahan nyo na etong kumakalat na peking dokumento. Kinang ina nyo. Diba? Patawag mo na lahat. Hindi yung tatanga-tanga ka pa rin. Ay, kita nyo. Ang dami ng anestesiang itinusok sa mukha mo. Hindi ka pa rin tatalino, ano? Buti pa si tatalino. Matalino. Pero etong punong-puno na nang retoke sa pagmumuka, mga kababayan, hindi pa rin nadagdagan ng kagandahan. Pero alam mo Manang, aaminin ko sa iyo, idol kita nun. Pero nung nakita kita, na pati kapatid mo, binibenta mo, nako, hindi ko gawain yun. Idol kita noon dahil alam ko, sabi mo, mahal mo ading mo. Pero nakita ko sa kinilos mo, ay, nako, panlilin lang yon. Kaya ako nabibisit sa'yo itong mahabang baba na, kapatid ka ba talaga ni Bongbong? Ina mo. Hindi ka na nahiya sa tanda mong yan. Tanda-tanda mo na. Totoo lang. Di ba? Mas matanda ka pa kay Ai Chang. At saka kay Chanel Paris, kay Lara Croft, kay Paul Agustini, kay Benjamin Bernardo, kay Edgardo Blanca Flor. Mas matanda ka pa dyan Yung edad mo, aminin mo na. Malapit ka na. Malapit ka na saan? Malapit ka na sa edad ni Digong. Napakawalang niya mga kababayan. Di ba? Napakawalang niya. Ano na nangyari Manang? Sige nga, ipaliwanag mo nga. Ano na nangyari sa ipapatawag mo? Gusto mo pang pag-explikahin ang First Lady dito? Ano i-explain sa'yo kung hindi naman siya involved? Kayo lang naman ang nagtuturo na talagang kasama siya. Pero yung totoo, hindi nga. Kapal ng mukha mga kababayan, hindi pala baba. Bagay kayo, netong si Tiglaw. Kita mo naman yung mukha niyan.
Kaya laging naka-side view yan kapag nagpapa-interview. Nahihiya ipakita yung totoong mukha eh. Kasi alam niya na manloloko siya, di ba? Nanloloko ng tao, nanloloko ng sambayan ng Pilipino. Di ba kayo nahihiya niyan? Pati yung tao na hindi pa niya sigurado na talagang namatay sa droga. Abay, ayun, inabala nyo yung buong pamilya. O binibigyan nyo ng kahihiyan, Biruin ninyo mga kababayan ko, doon sa kanilang report, sa police report, wala pa namang ganung nangyari at hindi pa sigurado kung doon talaga sa pinagbabawal na droga, namatay itong nasabing si Tantoco. Pero yung kanilang asta, mga kababayan, naniwala agad doon sa isang luka-luka na vlogger na si Maharlika. Ang tatangan nyo talaga, no? O ngayon, napatunayan nyo na niloloko na naman kayo nitong mga kaalyado nyo na akala nyo yun ang mga matatalino. Hindi! Matalino sila sa paggawa ng kalokohan. Matalino sila sa paggawa ng paninira sa ibang tao. Yun ang katotohanan. Diba? Inang-ina to si Tiglaw, ang pangit na ng mukha, ang pangit pa ng ugali. Tabingi pa utak, mga kababayan eh. Dapat dito, ibitin ng patiwarek, mga kababayan. Bakit? Niloko tayong sambayanan eh. Tignan mo yung mga DDS lalong nagiging bobo dahil sa'yo. Kinang ina mo! Diba, mga kababayan? Yung mga DDS na pilit nating sinusurvive, na sana naman mapaliwanagan natin ng maayos, ayun! Lalong naging bobo uli! Diba? Ang hirap, mga kababayan. Hirap na tayo, sa totoo lang. Gusto na nga nating sumuko, kakapaliwanag para yung mga DDS na yan hindi maligaw. Pero etong mga inang-inan to, si Tiglaw, ayun, oo, ginawa uling katawa-tawa. Ginawang mga bobot tanga. Ay, ako, buhay ko, mga kababayan ko. Ano pang silbi ng ginagawa natin dito? Abay, sa totoo lang nakakawalang gana na paliwanagan ng mga DDS. Tapos ganyan pa rin, meron pa ring hihila. Kayo mga DDS, hinihila namin kayo para makaaon sa putikan. Hinihila namin kayo para naman kayo ay hindi malunod sa kumunoy ng kasinungalingan. Yan ang ginagawa namin. Hinihila namin kayo na sana wag kayong malunod sa kumunoy ng kasinungalingan. Pero eto, merong isang mukhang demonyo, kulang na lang sungay. Abay, pinipilit kayo na hilahin pailalim sa kumunoy para malunod kayo sa kasinungalingan at kadiliman na gustong-gusto nila. Hirap, mga kababayan, kapag ka nasa katotohanan ka. Kadalasan, karamihan sa mga bobot tanga, hindi pinaniniwalaan. Di ba, mga kababayan, hindi pinaniniwalaan. Eto na nga. Yan, ang balita, tuloy nga natin tong balita. Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi, Pakinggan nyo maigi, mga kababayan ko. Kasi nagbabawal na si YouTube masyado ng mga video na pinapalabas. Eto na. Sabi ni, Boss Mike, si Tiglaw ba dito nakabase? Hindi! Baka nga yan nakabase doon sa may Baka nakabase lang dito yan sa may tabi-tabi. Oo, wala sa Amerika yan. Sabi nga ni Attorney Claire anong alam mo kung wala ka naman doon sa pangyayari? Wala ka naman sa Amerika, Eka. Wala ka naman sa kung saan nangyari yung krimen. Wala ka naman. Bakit parang alam na alam mo? Ngayon, kinang-ina mo, Tiglaw. Maniwala ka sa akin, kinang-ina mo, nanggigigil ako dito sa pangit na to. Ang pangit na mukha nito nanggigigil talaga ako. Alam niyo ba yung laman ko nanginginig sa galit dito? Kinang-ina mo! Hindi, kasi nahihirapan tayo mga kababayan mag-explica.
Nahihirapan tayong paliwanagin ang isipan ng mga DDS na mga bobot tanga. Tapos eto, kinang-inan to, yung pangit na to. Nakita nyo na ba yung mukha niyan, mga kababayan ko? Nakita nyo na ba yung mukha niyan? O, search nyo na lang. Tapos bumalik kayo rito, sasabihin nyo, tama si Boss Mike, pangit nga! O, diba? Pangit talaga! Oo, ang pangit. O, so ngayon, ikaw Tiglaw, sinungaling ka, pangit ka pa. Ha? Fake news ka pa. Ha? Pok ng ina mo! Eto pag ikaw dinimanda, nakita ka namin sa kulungan, sasampalin kita. Sa totoo lang, pag nasa kulungan ka na, sasampalin kita ng dokumento na ginawa mong peke. Yan. Pakinggan nyo na to. Kuha ang ABS-CBN News ng orihinal na ulat ng Beverly Hills Police Department kaugnay ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Sa pagkumpara sa dokumentong ito na sa version ng kumakalat na internet, lumalabas na pineke at dinagdag lamang ang bahagi na nag-uugnay kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Tantoco. O, kita nyo, sino ba naman ang hindi magagalit dyan kung pikein netong si Pangit? Na pikein na isali si First Lady. Sino hindi magagalit dyan, mga kababayan ko? Kaya nagagalit yung ibang mga tangat bobo. Kanino? Sa presidente at kay First Lady. Bakit? Gawa na nga ng mga yan. Gawa nila, sinisiraan nila itong Pangulo at ang First Lady para ang mga tanga ay magalit. Diba? Lamang lang sa isang ligo, si Tiglaw kay Badong Aratili. Walastik, mga kababayan ko. Ay, sa totoo lang pag nakita ko sa personal, mumurahin ko talaga yan. Oo. Mumurahin ko talaga yan eh. Ganyang klaseng tao bibigyan nyo ng ng respeto. Sa ganyang tao, wala. Hindi kailangan irespeto yung mga ganyan. Bakit Alam nyo naman abay, hirap na tayo na paliwanagan itong mga DDS, mga kababayan. Ito pang ginagawa nila tuwang-tuwa sila tatanga-tanga sila mga nog-nog. Tatanga-tanga yan. Ano mawawala? Kung di ba naman tanga yung tignan mo Tiglaw kung gaano katanga yung mga DDS. Hina-high blood ako. Ito, si Nog-Nog. Tuwang-tuwa yung mga bobo dahil mawawala si Atty. Claire. Aba, in your dreams. Di ba mga Uyugin. Wag naman journalist daw. Pero walang iya, di ba? Ganyan ka walang iya. Tandaan nyo kapag kamukha ni Maharlika, ganyan ang ugali. Sama nyo na si Baba. Buti na lang naritoke yung muka. Kung hindi naritoke yung mukha na yan ni Amy, ewan ko na lang. Oo. Sino ka mukha? Di ba? Sampangit din Malayo kay Irene yung itsura mga kababayan. Napakalayo ng itsura. Tingnan nyo mga kababayan ko, tuloy. Ayan na nga, narinig. Pakinggan. Ito ang orihinal na kopya ng blotter ng Beverly Hills Police Department na nakuha ng ABS-CBN News mula sa reporter na si Sinia Tupas ng Philippine Post. Ayan mga kababayan ko. Tingnan natin pakinggan nyo maigi. Ayan, ito na. Pakinggan nyo. Mga DD shot daw, nagkalat na naman, fake police report. Kita nyo? Pakinggan nyo. Ang orihinal na kopya ng blotter ng Beverly Hills Police Department na nakuha ng ABS-CBN News mula sa reporter na si Sinia Tupas ng Philippine Post tungkol sa pagkamatay na negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles noong Marso. Nakalagay dito na noong 8 ng Marso bandang 11:30 ng umaga, natagpuan ng mga pulis sa kanyang hotel room ang isang walang malay na lalaki na pilit nire-revive ng hotel security. Sinubukan pang isalba ng pulis ang lalaki pero ilang minuto lamang ay diniklara rin itong patay ng paramedic bandang tanghali. Nakita nyo mga kababayan ko? Natagpuan na nakahalandusay. Tapos pinilit pang isurvive ng isang pulis sa Beverly Hills. Etong si Tantoco pero wala na. Binawian na pala ng buhay. Ito ba? Ano pa nga? May nabanggit pa doon na
habang nagkalat ang mga puting mga ano daw pulbos. Kasama daw doon sa loob ang First Lady at meron pa daw ibang mga kasama. Inang yan, oh, di ba? Pero sa kanilang balita, mga kababayan, iba. Ang binabalita nila ay nandoon daw si First Lady, nandoon daw yung iba pa, na mga nagsusungap daw, mga kababayan, ng pinagbabawal na gamot. Di po ba, mga kababayan? Ganon ang balita ng mga ninyo. Oh, di ba? Itong mga kinang-ina, kininayo aming kiti na, agbekal kayo. Dapat ito, mga kababayan, alam nyo mga ginagawa nito. Dapat kinikitil nyo sarili nyo eh. Sa totoo lang. Di ba? Dapat kinikitil nyo yung mga sarili ninyo eh. Di ba? Debate kami. Kasi puro fake news lagi nila. Sabi ni Mirashi, pinanood, harap, paliwanagan, kaya umiwas na lang ako, mga saradong isip. Ano pa naman aasahan mo? Hanggat nandiyan dyan yung katulad ni Tiglaw, na isang pangit na fake news peddler, wala, tuloy-tuloy ang katangahan ng mga yan. Di ba? Ayan, maliwanag. Ano sabi rito? Ulitin natin. Dito, okay. Dito na. Sa pagkamatay ni Tantoco. Ito ang orihinal na kopya ng blotter ng Beverly Hills Police Department na nakuha ng ABS-CBN News. Yan daw ang orihinal na police blotter na nakuha ng ABS-CBN. Di ba? Tapos, Mula sa reporter na si Sinia Tupas ng Philippine Post. galing kay Sinya Tupas ng Philippine Post daw. Tungkol sa pagkamatay na negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles noong Marso. Nakalagay Nung Marso. Ang mga kababayan eto nung pagkamatay nung Marso. dito na noong 8 ng Marso bandang 11:30 ng umaga, natagpuan ng mga pulis sa kanyang hotel room ang isang walang malay na lalaki na pilit nire-revive ng hotel security. Natagpuan ang isang lalaki na walang malay. Natagpuan sa isang kwarto ang isang walang malay na lalaki. Meron bang nabanggit doon, mga kababayan, na natagpuan ang isang walang malay na lalaki kasama ang dalawang babae at iba pa? Wala namang ganun eh. Walang ganung report. Pero etong mga Lord, sorry talaga. Pero itong mga walang yan na to, mga kababayan, itong mga walang ya, tulad ni Maharlika, netong mataba na malaki mata, sino pa? Itong mahaba-baba, at itong nag-post na nagsasabing journalist daw, naging ambassador, naging tagapagsalita rin ng Malacanang. Ina, mga kababayan, pagka ganitong mga tao, tandaan nyo, walang katahimikan itong bansa na to. Hanggat marami ang mapanlinlang, hanggat marami ang nanliligaw sa kapwa nila Pilipino, tandaan nyo, walang mabuti na maidudulot. Hindi magkakaroon ng katahimikan ang Pilipinas. Di po ba? Sinubukan pang isalba ng pulis ang lalaki pero ilang minuto lamang ay diniklara rin itong patay ng paramedic bandang tanghali. Sinubukan daw i-survive ng lalaki pero wala na daw eh. Diniklara na ring patay, mga kababayan eh. Meron po ba dyan sinabi na nakasama ang First Lady? Wala! Ang klase, mga kababayan, matindi talaga eh. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Kita nyo, dinagdag yung posibleng drug overdose. Pero hindi pala yun. Hindi pala. Nakikita nyo, mga kababayan ibang klase. Dinagdag nila, mga kababayan, na drug overdose agad yung kinamatay. Para linlangin para siraan si First Lady. Ganon. Kung ako unahin nyo si Maharlika, demanda nyo agad. Sunod nyo na yung pangit na nagpakalat, na nag-post niyan, na nagpanggap na, na tunay daw yung pinopost niya. Ayun. Sino? Yung nagngangalang yan.
Ge! Oh, yan. Nang! Yan. Ina! Yan. Yan. Oh, yan. Yun po yun, mga kababayan. O, bahala na kayo magdugtong-dugtong. Di ba? Ito si Tiglaw, yun. Oo. Di ba? Ina mo, Tiglaw, ang pangit mo. Diba? Yan, ayan, tuloy. Kita nyo mga kababayan ko, napakaliwanag sa sinabi rito. Yung pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. O, dinagdag lang yun na posibleng drug overdose. Maliwanag ha? Posible na drug overdose, dinagdag lang daw po yun sa original na police report. Ito pa si Buday. Isa pa to. Oy, Sara, mahiya ka na nga. Sa'yo rin galing eh. Sabi mo meron kang kopya nito. Ikaw, Sara. Oy, Buday. Sabi mo may kopya ka rin nito. Na yan din ang sinasabi mo na namatay sa droga at kasama si First Lady. Di ba? Isa ka pa. Ano, kapit na lang sa fake news. Ha? Kapit ka na lang sa fake news. Bakit? Naramdaman mo ba na sa kakapit mo sa baba ni Aling Aling Aimee hindi ka mananalo? Kaya bumitiw ka sa baba, lipat sa fake news na lang. Ano sa totoo lang nakakaawa po ang nakakaawa na po itong First Lady at si Pangulong Bongbong Marcos sa pinaggagawa nila. Sinasamantala po nila sapagkat etong Pangulo at si First Lady ay hindi po nasagot. Alam niyo po 'yon? Yung marwam dangay, di ba? Marwam kayo to o kininayo. Porke di nga sumumsumbat, porke hanga sumumsumbat di duwa, nga gasawa, abay marwam kayo to o kininayo. Marwam kayo, iso nga. Alam niyo sa totoo lang sa pagsisinungaling nila, yung mukha nila kinakarma. Bawat sinungaling, kung si Pinocchio, humahaba ang ilong. Etong mga ito, mula kay Buday, kay Aimee, Baba, kay Tiglaw, kay Maharlika, at sa lahat ng mga nandyan, sama-sama na. Tuwing nagsisinungaling sila, kita nyo, nadadagdagan lalo yung kapangitan. Sige, tuloy nyo, magsinungaling kayo. Sa bagay, pumangit man kayo, hindi naman halata Hindi na halata. Kasi patong-patong na lang yung kapangitan nyo sa mukha. Yun, mga kababayan ko, di ba? Bang klase talaga Tuloy. Nagkalat ang umano'y cocaine sa mga lamesa at sahig at sinabing Ulit ito. Pakinggan nyo maigi. security. Sinubukan pang isalba ng pulis ang lalaki pero ilang minuto lamang ay diniklara rin itong patay ng paramedic bandang tanghali. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Nagkalat ang umano'y cocaine sa mga lamesa at sahig. At sinabing kinwestiyon ng mga pulis ang tatlong kasamahan nito, kabilang umano si First Lady Liza Araneta Marcos. Kita nyo, mga kababayan ko, yun yung dinagdag, nagkalat daw, posibleng namatay daw sa pinagbabawal na gamot. Nagkalat daw ang puting white substance sa sahig at sa lamesa. At question daw yung tatlong kasama. Kasama daw si First Lady, kita nyo? Yan po ay maliwanag na ngayon sa atin na talagang ito ay fake news tong dokumento na nilabas nila. ABS-CBN na mismo ang naglabas. Kasama ng Net25, nakakampi pa nga nila yan Diba? Kakampi nilang Net25 pero binalita rin na fake news talaga yung pinakalat na mga police report. Ngayon, mga kababayan ko, anong intention ninyo? Bakit kailangan yung lokohin ng taong bayan? Nang ina nyo ulit. Diba, mga kababayan? Paulit-ulit, 100 times ko, sasabihin.
ng ina nyong lahat. Ah. Di ba mga kababayan? Oo, 1,000 times. Kakapal ng mga mukha, mga kababayan, eh sino ba naman ang hindi magagalit sa mga walang yanto? Ha? Di ba? Niloloko nyo taong bayan eh. Kinang ina nyo. Di ba naman kayo? Sira ulo kayo eh. Dapat sa inyo, bigtiin sa harap ni Bonifacio. Diyan, sa may dulo ng LRT. Di ba? Hoy, Along, matuwa ako sa iyo. Oo. Along, Mayor. Mayor. Oo. Payag ka ba? Diyan, sa harapan ni Andres Bonifacio sa monumento, bigtiin lahat tong mga to. Kasi mga gago eh. Di ba? Bati na tayo pagkatapos oh. Payag ka lang diyan sa dulo ng ng LRT1. Oo. Kaysa yung picture mo yung nilalagay mo diyan. Di ba? Oo, tanggalin mo muna yung picture mo. Mukha kang matangkad dun eh. Oh, doon na lang isabit natin tong mga pangit na to. Malayo sa gandang lalaki mo. Ha? Along, malayo sa gandang lalaki mo. Gandang lalaki mo rito ha. Oo, kung tatabi natin yung mukha ni Tiglaw sa'yo. Bay, kakain ng alikabok. Oo, promise. Oo, ha? Oo, diba? Yan, yung mga yan, yung mga nagpakalat ng mga fake news na yan para sirain ang First Lady at Presidente. Oh. Baka naman, pumayag ka na. Kayo naman mga fake news peddler, nagbura na ba kayo ng mga post nyo? Nagmumukha kayong tanga dyan. Hindi porke mataas ang views. Dahil nilinlang nyo taong bayan. Di ba? Yan, mga kababayan. Hindi, no? Pinasok ko nga LS ni Joey, nag-comment ako, mga fake news kayo, tumigil na kayo. Pangklase, sa totoo lang eh. Hindi nakakaawa na ho. Sa totoo lang, nakakaawa na ho itong Pangulo at First Lady sa pinaggagawa nila. Sobra ni. Hindi na ho ito makatao. Hindi na ho ito maka-Diyos. At hindi na ito ito yung ginagawa nila, hindi na ho katanggap-tanggap. Sa totoo lang ho. Di ba? Yun po yan eh. Sobra na. Sobra na yung ginagawa nyo. Wala na kayong ginawang balita na tama. Sana naman sana naman matauhan na kayo. Antitindi nyo eh. Masyado nyo nang inaapi itong dalawa. Si Pangulong Bongbong at sino? Si First Lady. Murahin nyo, okay lang. Tawagin nyo ng kung ano, okay lang. Diba? Kasi gagawin din naman namin sa mga idol nyo yan. Pero yung gagawan nyo ng fake news, iba na yan. Talagang matindi na yung mga tama nyo sa ulo. Our beloved Boss Mike.